Good evening and welcome back mga buddy. Matagal din tayo hindi naka-upload mga buddy at busy minsan sa trabaho. So ngayon nga nandito ako ngayon sa Old Souk, Salmiya, kung saan maraming tambayan ng mga OFW kabayan natin. Syempre mga buddy, kung OFW ka dito sa Kuwait, hindi kumpleto ang memories mo kung hindi ka nakapasyal dito sa Old Souk. Kaya kung hindi mo pa napuntahan to, pasyalan mo na. Old Souk, Salmiya. Mamaya mga buddy, pupunta ako ng Ambassador. Yan. Diyan namimili mga kabayan natin. Bibili lang naman ako ng aluminum foil. Kasi plano ko nga sana. Mag-oven ako ng isda. Ipapasok ko siya sa oven. Kaso nga, gusto ko siya ibalot ng foil. Kaya naghanap ako ng foil dyan. Pero later on, hindi rin magagamit mga buddy kasi sabi ng kaibigan ko, hindi daw advisable gumamit ng foil kapag ang pagkain ay in-oven. Pero yan nga, nakamarinate na siya. Minarinate ko lang sa kamatis, sibuyas, bawang, konting magic, konting toyo, konting lemon. At ipapasok ko nga siya sa oven, pero later on, tatanggalin ko din. Yan, kasi nga kagabi ko pa siya minarinate, so binabaliktad-baliktad ko siya. Alam niyo mga buddy, kasi ako naman, hindi ako maselan naman gaano sa pagkain ng isda. Kaya kahit anong isda sa akin, okay lang. Basta wag lang yung masyadong malangsa na isda. Ayan, pinasok ko. So, alam niyo mga buddy, sa totoo lang, first time ko gumamit ng oven. Kasi sa amin sa Pilipinas, wala naman kaming ganyan. Kaya first time ko, kaya hindi ko nga alam na hindi pala advisable gumamit ng foil. Hindi ko din alam kung ilang degrees ang gagamitin ko, ilang minuto ko siya i-oven. Buti na lang nandyan yung kaibigan ko at tinuruan niya ako. Sabi niya naman sa akin 250 degrees, then set ko ng 60 minutes, di bali 1 hour. So yung nga mga buddy, hindi ko na videohan yung pagtanggal ko ng foil. Nilapag ko na lang siya dyan kasi hindi ko naman alam kung pwede bang lagyan pa ng ano yan, lagayan o kaya ano, baka mamaya kung ilagyan ko ng plato yan, mababasag yun sa sobrang init, kaya nilapag ko na lang yan sa dyan. At makalipas ilang minuto, syempre check natin, baka mamaya tutong na yung niluluto mo, kakain ka ng tutong yan. Wag naman yung tutong, kaya paminsan-minsan i-check mo din. Ayan na nga yung tsura niya mga dip. Mga buddy, pwede na. Pwede na siya kainin, pero mas gusto ko yung mas medyo ano pa, medyo toasted lang ng konti. Yan, hahainin na natin at titikman na natin yan mga buddy. Takam na mga buddy, gusto ko lang tikman pero relax lang, kakain din tayo. Yan ang pinaka gusto ko mga buddy, yung mga kamatis na ano kasama niya, kamatis, sibuyas, bawang, templado talaga yan mga buddy. Pero hindi ko maubos yan mga buddy, syempre gusto lang ipakita sa inyo. So ayan na nga, titikman na nga ni Buddy Kurt. Ayan na nga. Tignan mo, nakalimutan ng pangalan. Hindi na makalingon.
Tingnan nyo mga buddy, ayaw na mamansin. Nangyari lang yan. Pero mamaya, pag wala ng camera, kakain na madami yan. Alam niyo mga buddy, kapag OFW ka nga, di ba? Sanayin mo na talaga kumain na mag-isa. Matulog na mag-isa, gumising na mag-isa. Eh wala eh, ganun talagang buhay ng OFW eh. Kailangan mong magtrabaho para sa pamilya mo. So tiisin mo yung lungkot at pangungulila sa pamilya mong naiwan. Importante naman eh, masaya ka, masaya sila. Masaya tayong lahat. Sabi nga mga buddy, life is short, choose to be happy. Kaya lahat ng mga ginagawa mo sa buhay, gawin mong masaya. As long na wala kang naapakan na tao, wala kang nasasaktan na tao, gawin mong masaya yung mga bawat sandali ng buhay mo.